Bago ka bumili ng susunod mong energy drink, panuurin mo muna ito. Heto ang 10 dahilan kung bakit dapat kang mag-ingat sa pag-inom nito. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga energy drink ay naging lubhang popular sa mga estudyante, manggagawa, at atleta na naghahangad ng mabilis na pagpapalakas ng enerhiya. Ang mga inuming ito ay malawakang ibinebenta bilang mga produktong nagpapabuti sa pagiging alerto, konsentrasyon, at pisikal na pagganap. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam sa mga posibleng panganib sa kalusugan na nauugnay sa madalas na pagkonsumo ng mga energy drink. Karamihan sa mga energy drink ay naglalaman ng mataas na antas ng caffeine, asukal, at iba pang stimulant na maaaring makaapekto sa katawan sa mga mapaminsalang paraan. Bagamat maaari silang magbigay ng pansamantalang enerhiya, ang kanilang pangmatagalang epekto sa kalusugan ay maaaring mapanganib. Nagpahayag ng mga alalahanin ang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa kung paano maaaring negatibong maimpluwensyahan ng mga inuming ito ang puso, utak, at iba pang mahahalagang organo. Mahalaga ang pag-unawa sa mga panganib ng mga energy drink sa pagtulong sa mga tao na gumawa ng mas malusog na mga pagpili. Una, mataas na nilalaman ng caffeine. Ang isang pangunahing dahilan kung bakit maaaring mapanganib ang mga energy drink ay ang kanilang napakataas na nilalaman ng caffeine. Maraming energy drink ang naglalaman ng mas maraming caffeine kaysa sa isang regular na tasa ng kape. Ang pag-inom ng labis na caffeine ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso, nerbiyos, at hindi mapakali. Ang ilang mga tao ay maaari ring makaranas ng sakit ng ulo, pagkahilo, o kahirapan sa pagtulog pagkatapos uminom ng mga inuming ito. Kapag madalas na iniinom, ang mataas na paggamit ng caffeine ay maaaring magdulot ng malaking stress sa katawan at mapataas ang panganib ng mga problema sa kalusugan. Pangalawa, tumaas na problema sa puso. Ang mga energy drink ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan ng puso. Ang mga stimulant na matatagpuan sa mga inuming ito ay maaaring magpataas ng tibok ng puso at magpataas ng presyon ng dugo. Para sa ilang mga individual, lalo na sa mga may mga kondisyon sa puso, maaari itong maging lubhang mapanganib. May mga kaso kung saan ang labis na pagkonsumo ng energy drink ay iniuugnay sa palpitations ng puso o irregular na ritmo ng puso. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pag-igting sa puso ay maaaring magpataas ng panganib ng mga komplikasyon sa cardiovascular. Pangatlo, mataas na antas ng asukal. Ang isa pang alalahanin sa mga energy drink ay ang kanilang mataas na nilalaman ng asukal. Maraming brand ang naglalaman ng malaking halaga ng idinagdag na asukal upang mapabuti ang lasa. Ang pagkonsumo ng labis na asukal ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang at labis na katabaan. Ang mataas na paggamit ng asukal ay nauugnay din sa mas mataas na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Sa makatuwid, ang regular na pag-inom ng energy drink ay maaaring humantong sa mga malubhang isyu sa kalusugan ng metabolismo. Pang-apat, mga pagkagambala sa pagtulog. Ang mga energy drink ay maaaring lubos na makagambala sa malusog na mga pattern ng pagtulog. Ang mataas na antas ng caffeine ay maaaring magpapanatili sa utak na alerto sa loob ng maraming oras. Bilang resulta, maaaring mahirapan ang mga tao na makatulog o manatiling tulog sa gabi. Ang mahinang pagtulog ay maaaring humantong sa pagkapagod, pagbaba ng konsentrasyon, at panghihina ng immune function. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na kakulangan sa tulog ay maaaring makapinsala sa pisikal at mental na kalusugan. Panglima, panganib ng addiction. Ang madalas na pagkonsumo ng mga energy drink ay maaaring humantong sa pagdepende sa caffeine. Ang katawan ay maaaring masanay sa mga nakapagpapasiglang epekto ng caffeine sa paglipas ng panahon. Kapag sinubukan ng isang tao na ihinto ang pag-inom ng mga inuming ito, maaari silang makaranas ng mga sintomas ng withdrawal tulad ng sakit ng ulo, pagkairita, o pagkapagod. Maaari nitong hikayatin ang mga individual na magpatuloy sa pag-inom ng mga energy drink para lamang maging normal ang pakiramdam. Ang pagbuo ng addiction na ito ay maaaring magpahirap sa pagpapanatili ng malusog na mga gawi. Pang-anim, mga negatibong epekto sa kalusugan ng isip.
Ang mga energy drink ay maaari ring makaapekto sa mental at emosyonal na kagalingan ng isang tao. Ang mataas na dosis ng caffeine ay maaaring magpataas ng mga damdamin ng pagkabalisa at nerbiyos. Ang ilang mga individual ay maaari ring makaranas ng mga mood swings o pagkairita pagkatapos uminom ng mga inuming ito. Sa ilang mga kaso, ang labis na caffeine ay maaaring magpalala ng mga sintomas ng stress o panic disorder. Ang pagpapanatili ng balanseng kalusugan ng isip ay nagiging mas mahirap kapag ang mga stimulant ay madalas na iniinom. Pang-7, dehydration. Ang isa pang panganib ng mga energy drink ay ang kanilang potensyal na magdulot ng dehydration. Ang caffeine ay may mga diuretic na katangian, ibig sabihin ay maaari nitong mapataas ang produksyon ng ihi. Maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng katawan ng mas maraming likido kaysa karaniwan. Kung ang isang tao ay hindi umiinom ng sapat na tubig, maaaring mangyari ang dehydration. Ang dehydration ay maaaring humantong sa pagkapagod, sakit ng ulo, at pagbaba ng pisikal na pagganap. Pang-8, mga mapanganib na epekto sa mga kabataan. Ang mga energy drink ay maaaring maging lubhang mapanganib sa mga bata at mga teenager. Ang mga batang katawan ay mas sensitibo sa caffeine at iba pang stimulant. Ang pag-inom ng mga inuming ito sa murang edad ay maaaring makaapekto sa pag-unlad ng utak at nervous system. Maaari rin itong magpataas ng panganib ng mga problema sa pagtulog at mga pagbabago sa pag-uugali. Dahil dito, maraming profesional sa kalusugan ang nagpapayo na limitahan o iwasan ang mga energy drink para sa mga menor de edad. Pang-9, paghahalo sa alkohol. Ang ilang mga tao ay naghahalo ng mga energy drink sa mga inuming may alkohol, na maaaring maging lubhang mapanganib. Ang caffeine sa mga energy drink ay maaaring magtakip sa mga epekto ng alkohol na nakakapagpahina ng loob. Maaari itong maging sanhi ng pakiramdam ng mga individual na hindi gaanong nalalasing kaysa sa aktwal na pagkalasing nila. Bilang resulta, maaari silang uminom ng mas maraming alkohol kaysa sa ligtas na kayang hawakan ng kanilang katawan. Ang kombinasyong ito ay nagpapataas ng panganib ng pagkalason sa alkohol at mapanganib na paggawa ng desisyon. Panghuli, potensyal na stress sa organo. Ang mga energy drink ay maaari ring magdulot ng stress sa mahahalagang organo sa katawan. Ang atay at bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang eproseso ang mataas na antas ng mga stimulant at additives. Sa paglipas ng panahon, ang labis na pagkonsumo ay maaaring mag-ambag sa strain ng organ. Ang ilang sangkap sa mga energy drink ay hindi pa ganap na pinag-aralan para sa pangmatagalang kaligtasan. Ang patuloy na paggamit ng mga sangkap na ito ay maaaring lumikha ng mga hindi kilalang panganib sa kalusugan. Ang mga energy drink ay maaaring mukhang kaakit-akit dahil nangangako ang mga ito ng mabilis na enerhiya at pinahusay na focus. Gayunpaman, ang kanilang mga sangkap at antas ng stimulant ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa katawan. Ang regular na pagkonsumo ay maaaring makaapekto sa puso, mga pattern ng pagtulog, kalusugan ng isip, at pangkalahatang kagalingan. Marami sa mga epektong ito ay nagiging mas malala kapag ang mga energy drink ay madalas na iniinom o sa malaking dami. Mahalaga ang kamalayan tungkol sa mga panganib na ito, lalo na para sa mga kabataan na kadalasang tina-target ng marketing ng energy drink. Ang pagpili ng mas malusog na alternatibo tulad ng tubig, balanseng pagkain, at wastong pagtulog ay maaaring magbigay ng enerhiya sa mas ligtas na paraan. Ang paggawa ng matalinong mga pagpili tungkol sa kung ano ang ating iniinom ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagprotekta sa pangmatagalang kalusugan. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.